Naku po mga babayan, Korte Suprema pumalag na. Naku po, abogado ni Junior, pahiya. Naku, FERRD, Senador Bato, ICC. Humanda na. Naku po, yan ang ating alamin ngayon mga kababayan, no? Eto. Again, Your Honor, the withdrawal from the Rome Statute on the ICC, Your Honor, has effectively or will effectively withdraw further You trust remedies. foreigners to rule on crimes more than this Supreme Court and our lower courts? Your Honor, if there is an inability to bring cases before the Yes, courts, is Your there Honor, an inability? We go around in circles. Eto, pakinggan What natin, is the mga situation now? Is there an inability of our trial courts? You tell us because we are here in the Supreme Court. The courts are Masumbong ka. open. Is there inability of our trial courts to attend to human rights cases? there is no inability, Your No Honor. inability. Is there an unwillingness of our courts to attend to human rights cases? Not with the courts, Your Honor. Not with the courts. So, again, what is the right that was violated? What is the prerogative that was violated? As a matter of fact, there is reverse complementarity in 9851. Is that not correct? Yes, Your Honor. Where is it found? Chapter 8, Section 17. Correct? Yes, sir. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution and give it to another court or an international tribunal. Correct? That's correct, Your Honor. So, isn't this unconstitutional by itself? I would, Crespo versus Mogul, whenever a trial court already has jurisdiction, it maintains that jurisdiction. Here, it appears to say, walang kwenta pag Filipino court. An American serviceman is caught committing a crime. If there is a court in the United States already seized of that, our Philippine courts must give way according to this. Correct? that's correct, Your Honor. Reverse complementarity. Correct? Yes, Your Honor. So, in other words, there is here a statement that our judiciary is second class to the International Tribunal and to other courts. I wouldn't want to speculate on that, Your Honor. Because it is not, correct? Yes, Your Because Honor. your judiciary can be able, correct? Yes, Your Honor. Can be enabled, correct? That's correct, Can Your Honor. improve and become more efficient, correct? That's correct, And the Your Honor. better that it will become more efficient so that we will have to rely on ourselves, correct? Yes, Your Honor. That's self-determination, correct? That's correct, That Your is Honor. sovereignty, correct? Yes, Your Honor. Yes. Pambihira mga kababayan, di po ba? Oh, sana'y napakinggan to ng ating Pangulong Bongbong mga kababayan, no? Di ba? At sana'y naaalala pa niya ang kanyang sinasabi noon. Kaya to, pakinggan natin kabayan ha, yung ating Pangulong Bongbong. Home is in the Philippines, not here. Secondly, we have been accused of all kinds of terrible crimes. And we have been accused of all kinds of terrible misbehavior. And the place to answer that is in front of the Filipino people, not in front of the American media, not in front of the American public, not in front of the American political system, but in the Philippines. Di po ba mga kababayan? O sila noon, gusto nilang magpakaso pero dito sa bansang Pilipinas or lilitisin man sila dito sa bansang Pilipinas raw po mga kababayan. Di ba? Yan yun di ba? Sa kagagawan yan ng kanyang ama noon mga kababayan, di ba? O marami silang nilabag, maraming kasalanan di umano. Di ba? Pero gusto ni Bongbong na dito. Sa bansang Pilipinas sila kakasuhan or kakastiguhin mga kababayan. Di po ba? Di ba? Bakit raw po? Pa, sa labas ng ating Pilipinas or sa Amerika. O, di ba? Pero, ngayon mga kababayan, kina Tatay Digong at Senator Bato ay naku po. Pambihira. Sa ICC nila, gustong ipalitis mga kababayan. Diba? Dahil wala na raw silang magawa, diba? Nag-insist pa yung si Sis Drelon mga kababayan nung
nung tila ba'y nakipag-debate siya kay Atty. GB Bundok na wala na raw pong yung Pilipinas kay Digong, di ba? Ayon kay Boying Rimulya, mga kababayan, walang magawa kaya doon sa dahig nila ipapakastigo, mga kababayan. Ang kira. Tapos noon pala, mga kababayan, eto mismo sinabi ng ating Pangulo na kung lilitisin man sila ay dito in the Philippines, mga kababayan. Pambihira talaga. Di ba, mga kababayan? O eto, pakinggan natin si Atty. Torion, mga kababayan, tila sinuplak itong... Eto, pakinggan natin na lang, mga kababayan. Delikado ito, foreign warrant. Idiretso mo lang implementa as if it is a Philippine court-issued warrant. Kalukuhan talaga eh, hindi nyo nakikita. What if mama nyo, papa nyo, may siwa ng foreign warrant? Diretso lang i-implementa, payag kayo? Bakit? Kailan ba tayo naging tuta? Wait muna. Attorney si Bongbong hindi payag yan, mga kababayan, di ba? Hindi payag, mga kababayan, na sila ilitisin dyan sa ibang bansa. Di ba? Samantala kina Senator Bato at Tatay Digong, utot nyo. Tuta ng ICC. Kailan ba tuta. tayo naging tuta ng mga dayuhan? We precisely enshrined the Ngayon lang, Atty. Torion, ngayon lang sa panahon ng ating mahal na Pangulo. Ang bihira, mga kababayan, di po ba? Bill of Rights in the 1987 Constitution in order to stop, in order to at least prevent government excesses Correct. between the leviathan of a government power and the individual. The Bill of Rights is our shield. Leviathan is that monster with maraming mga ulo. That is the governmental power, which is now trained against Senator De La Rosa. What is its shield? Bill of Rights. And that is why we as lawyers have to invoke our Bill of Rights, because it is the only shield remaining to protect Senator Bato De La Rosa. Di po ba, mga kababayan? Ang bihira talaga sila, mga kababayan, no? Pero, ika nga, mga kababayan, weather lang, bilog ang mundo. Baka babalik na sa kanila yung nangyari dito kay Tatay Digong at Senator Bato, mga kababayan. Na tila ba'y noon, ay naku po, yung ating Pangulong Bongbong, ay di ba, di siya gustong lilitisin yung kanilang mga kasalanan doon sa ibang bansa. Dito. Dito mismo, mga kababayan, nanggaling na yan sa kanyang bibig. Pero ngayon, paulit-ulit na lang tayo, mga kababayan. Pero ngayon, ano na? Pambihira. Eto pa, mga kababayan, pakinggan pa natin ulit sina Atty. Torion at Jimmy Bundok. Tila ba'y pinahiya itong kampo ng ating Pangulo, mga kababayan, dahil sa pinagagawa nila ngayon, no? Kay Tatay Digong at kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, na tila ba'y, nako po, full force na raw po silang darakpin ito, mga kababayan. Ang bihira, samantalang si Saldico, ang laki-laki ng kasalanan, mga kababayan, di ba? Dahil dawit sa flood control, mga kababayan, pero asan? Hindi nila napauwi, mga kababayan, di po ba? Ang bihira, samantalang si Senator Bato, yung kaso nito, di man pangulimbat, mga kababayan, di ba? Pinoprotektahan lang nila noon yung mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan. Di ba? So ngayon, ano na? Di ba? Humihingi sila ng justice raw sa mga natukhang noon, mga kababayan. Di ba? Pero, yung mga biktima ng mga na yan, mga kababayan, may nakamit bang hustisya? Ang bihira. One-sided lang sila mag-isip, mga kababayan, di ba? Talagang pamumulitika lang ang nasa kanilang isipan, mga kababayan. Real talk lang, mga kababayan, di po ba?
Kung iisipin mo ng mabuti, tila ba'y ang daming mga biktima ng... Yan mga kababayan. Pero, asa na sila? Wala. Pambira. One other cases, dalawa lang, Ivory Coast, the Simon Gbagbo case. Also, there was a foreign warrant of arrest. What did Ivory Coast? They insisted, the Ivory Coast courts gave him his day in court and decided, we will not surrender it to the ICC. Did ICC protest? No, because in their own rules of procedure, in their own statute, they will respect the national choice. Pero there's an counter-argument of Pambira. a lawyer. Sabi niya, yung surrender is already the procedure. Kasi wala na daw parang, kaya nakalagay naman na daw dun, surrender. So definitely surrender. Ito, kasaysayan na lang. Kasaysayan. Ito. Sige Madalas po, di Attorney ba, may Jimmy. treaty, may tratado sa global community. Parang nagkakasundo sila na, ayaw na natin sa war crimes, ha? Parang ganyan, no? And then, yung mga bansa, after, gagawa ng batas para isakatuparan yung gusto ng treaty. Okay, yun po yung karaniwan. Baliktad ang nangyari dito, ha? Ang Ano po? nangyari dito, nung 2010, nauna yung 9851. Wala pa tayo sa treaty, hindi pa natin na-ratify. Pero aware na sila sa treaty. So, ibig sabihin, ginawa yung 9851 independently sa Rome Statute. Bakit ginawa? Kasi gusto ng Kongreso at Senado, ng Congress as a whole noon, na gawing krimen ang crimes against humanity, Nako. war crimes, aggression, genocide. No? So, naging crime na siya dito. Bakit? Kasi dati hindi. Ngayon, krimen na siya dito siya lilitisin. Okay, yung sinasabi ni Atty. Torion. Naglagay ba tayo doon ng surrender mechanism to the ICC? Sabi nga nila, Senator Gordon, hindi nga. Unang-una, wala pa tayo doon sa treaty. Nung time na yun. Ba't tayo gagawa ng surrender mechanism to a treaty na hindi pa natin niraratipika? Yun po yung pinaka-basic po. Sana po nakukuha ninyo yung explanation. Naku po. The sequence matters. No? Bakit nila sasabihin na pwede na yung surrender to the ICC? Hindi pa nga kami ICC noon. Sino may kasalanan at bakit wala pa yung procedural mechanism? Hindi siya kasalanan eh. I think it is clear legislative intent na dito litisin. Meron pong clear legislative intent. Sino ba ang may gusto ngayon na ibato si Bato sa ICC? Yes, yan. Magandang tanong Hindi yan. naman pero hindi naman yung legislature. At Ibato least si that's Bato. not what their laws say. Their laws do not say that. It's the executive na gusto ibato si Bato. As a matter of fact, sir, if they just read the transcript of the minutes of basahin the nyo. meeting, Parang awa nyo na. RA 9851 was enacted to fortify, strengthen our criminal laws, such that any violation of crimes against humanity, war crimes, genocide can be tried here. Such that any violation of crimes against humanity, war crimes, genocide can be tried here. That is the purpose of that law. O isang basic ha, meron yung sinasabi namin na sa mga criminal law books, criminal law 1, yung nullum crimen, nulla Nulla pena pena sine sine lege. lege. Ang ibig sabihin nun, there is no crime if there is no law criminalizing it. Ibig sabihin, banat by, kaya ka lang makukulong pag may pinatay ka. Kasi nakalagay sa RPC na bawal ang murder tsaka homicide. Kung wala yon, hindi ka pwede ikulong. Kahit masama pa yan sa religion mo o whatever, there has to be a law that criminalizes it. At dati, ang genocide, ang crimes against humanity, etc., yung 4 na core crimes sa ICC, hindi krimen dito. Ginawang krimen dito. Doon sa 9851. Sa Yes. 9851. Para i-trial dito. Para i-try dito. Yan ang purpose ng RA 9851. Kaya walang surrender doon. Kasi, ang nakalagay doon, dito. Tsaka, okay, sabi nila, surrender. Okay. Pag magdakip ka kasi ng tao, constitutionally, daan talaga yan sa korte. Because you are depriving liberty.
Hindi po pwede na ang executive department lang ang mag-determine. Dictatorship yan, dictatorship yan. The Bill of Rights was specifically enshrined, no, in order to protect us from government excesses. Kaya nga sinasabi ko, between a leviathan of governmental power and the individual lies a shield, and that shield is the Bill of Rights. And what is my further basis? Treaty law. If you look at the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 9 thereof, in cases of arrest, we are a signatory to that in 1986. And we have to follow that. In cases of arrest in whatever jurisdiction, that person arrested has to have a judicial recourse. Not only that, Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights, of which we are likewise a party, mandates judicial recourse also. So our basis is not only the Rome Statute. We do not even recognize it. Our basis is the Constitution, treaty law, customary international law. Kaya nga, sa aking palagay, kung maging open lang yung mind natin at mangyayari yan sa kanila. Yung nagsabi na the law does not distinguish. Judge daw, any judge, it contemplates a foreign judge. O, tingnan natin kung may Chinese warrant of arrest. Tapos, ikiha siya, especially yung tao na demean kay yung leader. Yung nag-drawing ng karton. Okay. Ipa-trial natin yan. Pa-issuehan natin ang warrant of arrest doon sa China. Tapos i-implement natin dito. Sabi ninyo the probable cause can be determined by any judge. I-implement dito. Tingnan natin kung papayag ba sila. That cannot happen simply because of the fact that when you involve deprivation of liberty, that constitutionally belongs to the judiciary, and judiciary, in accordance with Ho versus People, the determination of probable cause for purposes of warrant of arrest can only be determined personally by the judge, and that power is non-delegable. Hindi pwede matransfer yan maski sino. That is likewise the case of Salazar versus Achacoso. So we likewise have jurisprudence on our side. Constitution, jurisprudence, treaty law, customary international law. Pero itong, kasi ang medyo nagiging problema ngayon, Yes po, yung Balakmay. batas na ginawa ng legislative branch, ini-execute ng executive branch Yun. na medyo sumasablay. I know, hindi ko sure kung kaya nyo sagutin to, but do you think it's about time for the Supreme Court to come in and say, this is how to interpret that law? With utmost due respect, I refuse to do that because I am an officer of the court. Siguro ito na lang. Yes, sir. You are confident na sa Monday, mag-decide ang korte in your favor. Hindi pa. Kasi they already decided 9-6. What we are just awaiting TRO is yun, sa sa TRO, TRO pa lang yun. What Yung we TRO, are mga kabayan. awaiting on Monday would just be the written order na. So written order, we would know already the details. Written order ng TRO Oh is yes, what he written means. order on the TRO issue. Yung, hindi pa ito main case ha. Yung sa provisional remedy pa lang. So makikita na namin, ma-study na namin ni Jimmy, mga associates ko, yung mga rason bakit na-deny yung aming TRO. Pero malaki palang problema natin sa bansa, no? Paano kung Malaki. gago talaga yung executive? Sorry pero... Basta, paano kung talagang gago yung executive na magpapatupad ng batas? Yan. Sige, let's discuss that. Kasi po, yung sinasabi ni Atty. Bobet kanina, across all constitutional democracies, ni isang bansa, wala po yung executive matik pwedeng magpa-huli Matic. I like the word. na matik Executive lang. matic. Oh. No? Walang ganon. Kasi kahit gaano ka makapangyarihan, basta constitutional democracy, we're not talking about the other forms of government, ha? Sa demokrasya, dadaan pa rin. Kahit si Trump ka pa na ganun kalakas, idaan mo sa korte yan. What the administration and its supporters are proposing now is a very dangerous idea, which is, bibigyan ng kapangyarihan ang executive magpatapon ng kahit sino, hindi dadaan sa judicial review. Can you imagine the consequences? And look at the absurdity.
Kapag ikaw, Banat Bay, may kinasuhan ka dito, may gusto kang padampot, o kaya kahit gobyerno may gustong padampot, based on a local charge, kunyari drugs, dadaan pa sa piskal yan, di ba? May preliminary investigation, di ba? May sagutan, ifa-file sa korte, titingnan ng korte kung may second probable cause, kasi yung una sa piskal, kung may probable cause dito, under yan. Tama? Basta, mahabang proseso yan. Ang haba, di ba? Hindi ko nga ma-explain dahil masyadong maiksi ang oras natin. Pero kapag sa ICC, walang ganun. Can you imagine the absurdity of that na di ko type yung mukha nito crimes against humanity ko kaya yung pagmumukha nito. Attorney, sabi kasi nung nag-interview sa yung Bastos, tawag dito, hindi daw Eto mga kababayan, ito yung kay Sis Drilon, no? Nasagutan nila ni Attorney Jimmy Bundok. Nako po, exciting to Eto, pakinggan natin kabayan. kaya ng korte natin. Sabi ng DOJ, Yeah, that's a kaya very pumasok good daw tong yung ICC. Pero bakit pag si Bong Revilla, kaya nila? Bakit kapag sila Pangulo, sila Enrile dati, kaya nila? Di ba? Sila Jinggoy, kinasuhan nila. That's Bakit yun dangerous, kaya ha? nila? Yung hindi kaya daw. Oo, yes. It is a proclamation based on nothing. Ako rin, may na-answer na ako na, you are underestimating the intellectual capacities of Filipinos. Filipinos are known to be highly intelligent in whatever jurisdiction that they may be placed in. And as a matter of fact, when you place a Filipino abroad, they tend to shine. And their brightness is such that everyone can notice the same. Correct. So I Correct. don't think that we cannot do it. If we have the political will to do it, we can do it. It's only that our administration now has a different political will. And sad to say, maybe the political will is to extend its term and perhaps continue their Naku po. reign in power. I may be mistaken, but that's how I feel. Pero, attorney, Naku ang akin kasi, ang iniinsulto nila, hindi lamang yung Pilipino as a whole. Para sa akin po, Supreme Court ang Correct. iniinsulto nila doon, Di po ba mga kababayan, narinig natin naman yung sinasabi ni SC Leonen mga kababayan kanina? Di ba? Di ba nahiya si Sis Drilon doon mga kababayan? Pambihira. I don't know why wala pang sumisita doon, no? Kasi para na rin nilang sinabi na kayo sa Supreme Court, hindi nyo kaya to. That is completely untrue, una sa lahat, and it is also completely disrespectful. Lalo na, at ito, tinatrabaho nga nila, nagpapailang OSG ng comment, umagana naman, di ba? Nagbabalikan tayo ng sagot. Correct. O bakit hindi gagana? Kaso ngayon, may nilabas tong NBI na without delay daw. Ang pag-aresto kay Again, Senator alam mo, if you want to just understand the big picture, yung executive, minamadali. Ito, it's very clear, may evidence yan dahil nung Lunes pa lang, yung sinabi ng NBI, aarestuhin nila si Bato. Tapos may binugbog na usaha. Bukod sa inabol si Bato, may binugbog. Tapos di umano, may mga naririnig na lumilipad di ba doon, di umano yon kasi walang reports. Pero I got that from a reliable source. Tapos may drilling. Na Yun, may sa mga Payan, locksmith Kabayan. doon na hindi ko alam kung Binabantayan yung paintings. binabantayan daw yung mga paintings, no? Tapos Alam- nag-add na lang daw ng bolts. Oo. Pambihira Alam nyo, kabayan, no? nakakatawa na nga. Nakakatawa na nga. Pero the Correct, clear Jimmy. intent is there. Nagmamadali yung executive at ayaw nilang dumaan sa judicial scrutiny. Yeah. Bakit? Kasi may hindi naman foolproof. Pero maganda ang sistema kasi ng korte. Yun. Doon kasi palakasan lang ng boses at ng kapangyarihan. Sa korte, hindi ganoon. Let's go back to dun sa issue na tinanong ni paring RJ, yung sa kay Ses Drilon. Yun kabayan. Diretsuin na natin. Eto. Sinasabi kasi nila, humingi siya ng backup mula kay Ed Lingao. Humingi siya ng backup na bawal daw, ibig sabihin, kailangan i-serve personally. Mali daw yung sinasabi mo na Hindi. ibigay sa abogado. Now, what's your side? Kasi nga, ang nangyari po sa interview niyon, I tried very hard na makasingit po doon. And until now, I try very hard to respect her. Kasi matagal na po siya sa industriya. Kaya po putol-putol yung sinasabi ko. Sa dami po ng mga interview na ginawa ko, sinabi ko na kung si Trillanes
binibigyan nyo ng kapangyarihan na mag-serve ng warrant. Delikado yan. Eh di ako na lang. I've been saying that kami na lang ang magsaserve. Bakit? Kasi hindi naman ito local warrant. At it is not even a foreign warrant validated by the local courts. It is simply a questionable foreign piece of paper. Kaya ang sinasabi ko, bakit nyo isa-serve na suhulihin nyo? For the safety of my client, wag na kayo. Kung pwede rin lang si Trillanes, ako na lang. Kaso, before I could even make that slightly humorous but challenging point, naputol na ako. Attorney, nakita mo na ba? Oo. Nakita nyo na yung warrant? Kasi di ba, ako hindi hinihingi, pa, pero- di ba? Actually, nakapost na sa ICC, nung Website. unsealed na daw nila, nandun na daw. Pero attorney, ano ba ang proseso talaga dito? Kasi may argumento din na si Senator, yung issue ni PRRD, may involvement ng Interpol. Etong kay Senator Bato de la Rosa, walang involvement ng Interpol eh. Ano ba talaga yung proseso? Sa simpleng paliwanag, from ICC, mapupunta sa Interpol, then PCTC, then what's next? And then, after PCTC, sa aming pag-understanding na, and if it is processed already, then they can, transpose it, inform the different law enforcement agencies. Dun kasi, at that time, in May 11, wala pa yung nagawa. Kaya nga, I would lawyer for my very good friend and my law partner, at that time, may punto talaga siya. Because in the first place, we do not have the procedural mechanism Wala nga nga. and in the Philippines as to how to serve the said warrant of arrest. Yun nga. So, kumbaga, how can it be that a private person would serve a warrant of arrest when there is no proof that he has been deputized by the ICC Eto, to mga serve such babae, no? warrant of arrest? Has he been Thrilling. appointed as a sheriff of the ICC? There is no proof of that. Attorney, i-follow ko lang sinabi niya. Yung Bira. so, pag binigay na dun sa Interpol, okay na ba yun? Hindi, PCTC pa. Okay. PCTC. Supposedly, ang aming argumento doon, yung PCTC, kasi nga, yung foreign divorce decree nga, pinapapasa pa natin doon sa RTC for petition for confirmation of foreign judgment. Okay? So, ang sa amin doon, it would be the job sana if there is a procedural mechanism, suggestion namin, idaan yan sa local court ng PCTC. Yan. Idaan yan kay para ipa-confirm muna, and even if we will be quarreling as to what will be the procedure. And why will be quarreling as to what will be the procedure? Kasi nga, hindi kayo nagbigay ng procedural mechanism as to how to effectuate surrender, di ba? Kung i-follow natin yung hindi namin nare-recognize under Article 59, shortened version yun. 3 questions lang yun. Is this the person who is the, the subject matter of the arrest? No? And second process, nakalimutan ko, ang third, has his rights been respected? Shortened process yun. Pero kung yung ini-insist namin, that it has to be transformed into a local warrant of arrest, long process yun. So, yung PCTC is a court. No, No. it is an executive agency which is tasked to handle Transnational crimes. transnational crime. From there, kailangan pa dumaan ng court. Yes. Sa aming sa version, inyong sa ano. aming Hindi, side. Tsaka pati sa regulations ng ICC, nakalagay yun na kung ano man yung transnational crimes sa division nyo dyan sa bansa nyo, dadaan pa rin yan sa competent judicial authority. In accordance nga with national laws. Kung in accordance with national laws, how do we determine probable So sa tingin cause ninyo, here? attorney, kung gagawin ito ng gobyerno ngayon, yung proseso na sinasabi ninyo, di parang umamin na sila na mali yung ginawa nila kay Pangulong Duterte noon. Yun. Napakagandang point niyan. Kaya rin hindi sila, parang mate sila eh. Kasi pag ginawa nila, biglang mali yung kay Duterte. So mali void naman ngayon talaga. yun. Sa akin palagay, mali talaga yung kay mali Tatay naman Digong. talaga yun. Maling-mali talaga yung kay Tatay Digong. In whatever constitutional democracies yan, yun pa lang ang first time na ginawa yun na hindi dumaan sa korte ng local court. Kaya nga, nag-file kami ng kidnapping eh. Naku po, mga babayan. Hindi dito. ngayon sa ombudsman. Oo. And I'm hoping na at least meron man lang resolution nun. Pero in fairness, ni-require naman yung kabila to answer na. Yun nga lang, nawala si Sir Boying Rimulya as one of the respondents.
based also on the order of the ombudsman. So, paano tatakbo yung isa? Ang galing, no? Ang galing talaga. Oo nga. Alam mo, Natanong naman ako. Kasi medyo kinakabahan na ako eh. Alam niyo naman, di ba? Pwede Nakapusta ka, ako eh. pwede ka nang itapon sa ICC. Kamusta siya, attorney? Ako, alam nila lahat. Alam ng mga kalaban eh. Na kumusta ako last year pa. pinusta niya yung kanyang... Magpapatuloy ano, daw siya. Magpapatuloy ka. Pag nahuli sa... Pag napunta sa ICC si Senator Paco. Delikado nga. Ganun, delikado. Pero ngayon, alam nila katanong ko. Yung sa dalang DOJ, yung PNP, sa NBI, para hulihin si Senator Paco. Anytime ngayon. Ang kinakatakot ko, paano kung may mangyaring masama? Paano kung nakaputukan, nakapatayan? Oo nga. Lumaban siyempre, nalaban yun kasi alam naman natin illegal yun. Kidnapin siya eh. Illegal. That is truly the worst case scenario. Anong worst case scenario nun? Attorney Ginilon, attorney. Naku po mga kababayan, no? Diba? Worst case scenario, pero naku po, wag naman sanang mangyari ang ganyan mga kababayan, di po ba? Pambihira talaga. Ikaw kabayan, ano po ang masasabi ninyo? Dito, sa nangyayaring ito sa ating gobyernong Marcos mga kababayan, na tila ba'y pamumulitika lang talaga yung nasa kanilang isipan mga kababayan. Eh di ba, balikan natin yung sinabi niya noon mga kababayan na mismong sila ay hindi payag na lilitisin sa ibang bansa mga kababayan. Di ba? Pambihira talaga mga kababayan, no? Diyos ko po, anong latest mga kababayan? Like and share naman po. Masaya na tayo dyan kabayan, no? At syempre, mabuhay po kayo. Lalong-lalo na mga kababayan nating OFW. Ingat kayo dyan palagi mga kababayan, no? At syempre, isama natin sa dasal si Tatay Digong mga kababayan na tila ngayon ay naku po. Diba? Ikinumpirma na po ng ICC na natumba-tumba na po si Tatay Digong sa kanyang detention, no kabayan? Nako, at si Senator Bato po mga kababayan. Isabay na natin sa ating prayers mga kababayan na nasa mabuti siyang kalagayan po mga kababayan. Di po ba? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po kabayan.